ang pamiyay ng bahay na ito. Purihin ng Diyos. Amen! Purihin ng Diyos. Amen! Huwag kayong tumingin sa pisikal na katawan. Ang tingnan ninyo ay ang kalooban. Amen! Ang sino man nagtataas sa Diyos ay tataas ng Diyos. At ang sino man nagpaparangal sa Diyos ay parangalan ng Diyos. Amen! Gusto ko lamang ipalam sa inyo lahat na napakahalaga ng araw na ito na kung saan ay makikilala ninyo. Ang dapat ninyo makilala, walang iba kundi si Yeso Cristo. Amen! Sa mga bagong dating, sa mga ngayon lamang nakarating sa gawain ito, makinig kayo. Di na kailangan magpakilala ng tinig na ito. Sapagkat ang mga nakakakilala sa Diyos, ano man ang tinig na marinig, sapat na sa kanila na nagsasabing ang Diyos ay narito at mahal kayo. Amen! Bakit kailangan narito ang may-ari ng bahay na ito? Sapagkat kung wala siya, wala ang tinig dito. Amen! Pagkausapan muna ng tinig ng Diyos ang may-ari ng bahay. Sapagkat gusto niyo pala ng tinig, na mahal siya ng Diyos. Amen! Hindi kayong lahat, ano man ang mangyari sa inyo, huwag kayong matakot. Sapagkat ang Diyos, una na pinarusahan. Si Jesus na nagkatawang tao, ay pinako sa krus. Kayo ba napako na sa krus? Meron na bang tao nagpako sa krus? Pero yung mga tao nais makahati ang paghihirap ni Jesus, subalit hindi yun ang nais ng Diyos sa paghihirap na dapat kaanan ng tao. Kung ano ang kalooban ng Diyos, mangyayari sa tao, tanggapin ng tao. Amen! Nangyari na ang isang bagay dito, sa taong ito, na siya tumanggap sa tinig. Subalit huwag kang mag-alala. Napakabuti ng Diyos. Amen! Tingnan mo lang yan, sapagkat ang tao ay natutuwa. Subalit sa paghihirap mo, nagagalak ang Diyos. Amen! Alanin niyo ang kaaway. Ang nakikinig niya ang kagalakan ng Diyos na kayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Kaya kayong lahat na narito na matatagal na. Ano ba ang ipapalit niyo sa kabutihan ng Diyos? Matapos ninyong tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Nagiging tamad ba kayo sa gawain ng Diyos? O yung mga nagsasabing hindi, nakikita ba sa gawa ninyo na kayo nga ay gumagalaw para sa Diyos? Amen! Tingnan nyo nga ang hantang, kumanang mo lang. Pagmasdan ninyo kung anong dapat inariyan bago mag-umpisa ang gawain. Kung kayo ay gumagalaw na, ang dami-dami nyo. At sanayin niyo sa Diyos na may isang mata na nakakakita kung ano ang kulang at hain na dapat ihain sa altar. Purihin ang Diyos. Amen! Kailangan ba palagi ng lingkod ng Diyos ang titingin at gagalaw ang kanyang dalawang mata? Para makita ang mga bagay-bagay, kulang ba? O sapat na? Ano ang palagi sinasabi? Si Bernard, sapat na. Sapat ba ang nasa altar, Bernard? Tingnan mo na kung sapat. Purihin ang Diyos. Amen! Hindi kayong labas ng labas. Ayos kayo. Ganito yun. Sa mga mag-anak na narito, walang mga anak. Papalit kayo. Amen! Sapagkat ang sabi ng Diyos, sa mga maliliit na bata, maiahalin tulad ang paghahari ng Diyos. Amen! Kaya hayaan niyo lamang lumapit ang mga bata yan. Nagawain ng Diyos.
Pagka may kapulitan, hayaan lang. Huwag niyo titignan ang kapulitan ng mga bata. Ang tingnan niyo ay ang salita na nagsasabi na lang, ako ang tumawag sa iyo. Amen. Ang lahat ng narito, makinig. Kapagkat may nasabihin ng likod, magbibigyan mo na ng Diyos. Ano ba? Ito muna, ano? Hindi ko malalampasin ko muna, ano? Kung wala ko, itong taong ito na nasa unahan, wala itong binibito. Amen. So, kahit po sabihin na ang physical na may pinagsasabi ngayon, wala akong nabawas sa faith niya. So, dadagdagan ko. Amen. Personally po, sumunod ako may authority, galing sa taas, sinananaman ko po ang namin niya sa iyo lahat. Amen. Hindi ko laging handa yung kanyang kapansa ng physical. Kasi nila, para magkaroon ko ng gawa, hindi ko kayo. Purihin natin ang Diyos. Amen. Mga bagong gabi po, ang oras po dito ay ang masusunod ay ang Diyos. Ano, hindi po ako. So kung mag-start po tayo ng wala sa oras, hindi po ay sa kagustuhan ng Diyos. Kung tayo din matatakot, kung ito kayo inis na, hindi po ay ang kalooban din po ng Diyos na nangyayari. Amen. So gusto ko lang po ipaalam sa mga bagong dating, first timer, ngayon lang po nakamitas ngayon sa bagay ito. Hindi lang po kayo ang present dito, marami pong kaluluwa nga rin po. Amen. Kaluluwa po na kailangan po ulit ng itansan. So sa inyo po na may mga body, pag-physical body, napakapalad niyo po. Meron po kayong kalayaan pumalakpak at magpuli sa Diyos. Amen. Ang nasul, wala na po silang kamay, wala na silang bibig. So hindi na sila makapaglalakpak at hindi sila makakapagsabi ng Amen. Kaya kayo po mga buhay pa, mag-Amen at pumalakpak sa Diyos. Amen. Sa bagong dating po, sila ay may mga nais sa buhay. Nais nila matuklasan. Ano nga ba ang dala? Siyempre, ito noong dito. At ano nga ba yung pwede nilang mabuhay dito na wala sa labas? Sa mga bagong dating po, ay ang Diyos po ang nakukuha dito. Amen. Amen. So, hindi po kayo nagkamali ng hambang paparito at ang desisyon na inyong pinaka-isip-isip bago kayo nakakita dito. No, so, wini-welcome po namin kayo. Ang gawain po ng Diyos ay welcome ang mga bagong dating. Amen! Ito po ay gawain na kung saan ang Holy Spirit na nag-lead. No? So, itinaparating po sa isipan ng babae na nasa harapan ninyo. Kung ano po yung mensahe ng Diyos, yun po ay tuloy. Amen. Hindi ko po nang nakagabi, ngayon lang po, sa pagkakatayo ko, kung paano bubuhang bibig ko, doon lang po. Kaya ito po yung Amen. So, para po sa aking mga kapatid na matagal na, nagsisikap, na natulog dito, sa pamilya na sa dalawang pamilya, sa rin sa tatay na walang gala. So, yun, nilagay. Kasi gusto ko sana magkakatabi, no? Para pag isang sinilama, hindi ka isang pamilya nila, no? So, dalawang pamilya ito na nagsisiksikan dito, sapagkat sila nakatikim na pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung ano naman po yun, ay Diyos na nakakaalam ba't sila nananatili dito. At gusto ko lang po rin sila itaas ngayon sapagkat hindi nila pinupuan Diyos. Binigyan sila ng Diyos, at bibigyan naman sila kayo sa Diyos. Pabalik ang pagkasabi. Amen. Ito po ay parang kwentuhan lamang. Gusto ko lang magtanungin itong mag-asawa nga rin po. Actually, hindi ko sila tinitingnan talaga. Ayaw ko sila tinitingnan. Kung ano man dahilan nyo nakalalaman ko nakakala. Nandito sila, kailangan nila si Jesus Christ. Nakukuha nila si Jesus Christ. I-assure ko sa inyo, wala kasing humahanap kay Jesus. Walang pumupunta kay Jesus na hindi makukuha si Jesus. Meron lamang akong gusto ipagdikdik
kaibigan, ipagdiinan sa inyo, buksan nyo na yung puso nyo ngayon. Ang sekreto kasi pagbukas ng puso. Okay? Maraming tao pumupunta sa harapan ng Diyos at gustong makita ang mga himala at kababalagan ng Diyos, pero ang puso ay tikong. Sapagkat maraming alalahanin sa buhay. Pinapakiusap ko sa kanila, sa inyo, at sa lahat ng bagong narito, buksan lamang ang puso, iyon ang sikreto. Amen. Ano man ang laman ng puso mo, kung yan ay masama, ay lalabas yan sapagkat bukas. Diba? Pero kung sarado yan, mananatili, nakatago yan sa puso. Kaya buksan lamang ang lahat ng puso. Maging dati lang kayo o bago lang kayo, buksan na ang puso. Sapagkat ang Diyos ay narito. Ang Diyos ang pwedeng pumasok sa puso natin. Amen. Bakit pwede? Nasa tao yan kung papapasukin ng Diyos. Amen. Nasa tao may-ari ng puso na yan kung papapasukin niya si Jesus Christ sa puso niya. Amen. Kaya ako nagsalita sapagkat mamaya deliberation ng Holy Spirit, matitigas na pananalita, kung sarado ang puso nyo, ay hindi papasok yung salitang yan. Kaya kahit matigas yung salita ng Diyos at kahit susugatan ang puso nyo, kung bukas ang puso, papasukin nyo naman Diyos. Amen. Okay? Ako lang muna ito, binigyan ko ng konting introduction. Para hindi tayo mabigo, tayo narito, nagbigay tayo ng time kay God. So hindi tayo mabibigo kung bukas ang ating mga puso. Amen. Sa mga bata na hindi maiwasang mangulit, ay sa labas na lamang mga anak na. Kung kayo'y maglalaro, doon na lang sa labas ha. Palabasin na ng mga matatanda. Dalahin sa labas kung naglalaro lamang. Christian. Yung ibang hindi taga rito, naglalaro sa labas na lamang ha. Kasi para maging payapa. Okay? Sige po. Ang Holy Spirit kasi ay nandyan lang sa inyo, pati. Yung iba, nasa dala na talaga sa buong kanilang katawan. Okay? Ang Holy Spirit, nasa loob na ng body. No? Gusto ko lang ipaalam sa mga hindi pa nananahan si Jesus Christ sa inyong body, sapagkat ang body ng tao ay temple of the Holy Spirit. Kung hindi pa nandyan ang Holy Spirit sa body niyo, makinig kayo mabuti. Para malaman niyo paano ba makakapanahan ang Holy Spirit sa katawan niyo. Amen. Okay? Mahirap kasi nabubuhay ka, iba ka ng espiritu ang dala mo. No? So gusto mong magpakabuti, hindi mo magagawa yan sapagkat yung kabutihan na dapat taglay mo, ay hindi mo taglay. Sapagkat ibang espiritu nga. Okay? So mahirap unawain yan sa mga bata, makinig ng mga anak, sapagkat masyado matatalim muna ang gagamitin ng Diyos sa pananalita ngayon. Sapagkat kailangan ng mga bata ang gabay ng mga magulang ninyo. Naliwanag? Amen. Mahirapan bumilo ng mga anak kung ang mga magulang ay tikumang puso. Tiklop ba? Mahirapan pumilo sa mga anak kung walang gabay ng mga magulang galing sa Diyos. Makinig kayo mga magulang. No? So ang pananalita ngayon ng Diyos ay para sa mga magulang muna. Okay?